Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 8 paaralang apektado ng nagdaang mga bagyo sa Nueva Vizcaya na bahagian mula sa mga kumpiskadong kahoy ng DENR Region 2. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. 8 pa pagadala niti probinsya ti Nueva Vizcaya tinaibingayan kadagiti na kumpiskara kontrabando kay kayo ti Department of Environment and Natural Resources wenno DENR Region 2. Babaen ti Provincial Environment and Natural Resources Office wenno Penro pakabuklan 17,372 board feet dagiti kay kayo o tinaiwaras kadagiti benepisyaryo a pagadalan ana apektaran dagiti naglabas a didigra. Kas pamaritnat nagpirma iti deed of donation the Penro Head Engineer Giovanni Magat ken Dr. Romulo Ancheta ti Nueva Vizcaya Schools Division Office karaman dagiti mangidadaulo kadagiti pagadalan. Impaganatgat ni Penro Magat ti kinapatag ti environmental partnerships ken dagiti inisyatibo ang mangitan tandudo para itinabaybayag ken mapagnumaran a panangaramat kadagiti natural agamong nga amin ket sigurado ang matulungan. Kagidan ti panagyaman na kinuna ni Dr. Ancheta a kumpiyansa dayti asigurado nga agdayag ti epekto dayti a panagkadwa iti education sector iti probinsya. Malaksi iti panangisimpa kadagiti dinadaal ti bagyo maaramat dagiti kayo iti panangpalawa pay kadagiti pagadalan. Manipud syudad ti Tuguegarao iti ni April sa Lucan Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City. Labis na pagkain ng karne tuwing may kanyaw, isa sa pangunahing dahilan ng obesity sa Cordillera. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Impeksa ni Department of Health Cordillera Nurse 5 Joyce Rilorta amay sa kadagiti kangrudan nga rason na apay nga nangato ti bilang dagiti ubis wenno nalabas iti kinalukmag na ti rehiyon ket gapo ti kultura kanyaw. Sigon kini Rilorta tinalabas nga panangan ti karne nalaukan ti asin wenno iti makunkuna nga watwat ket mga itunda iti obesity. Dinakamot na adugamin dagiti agparte ti ayop ket saan lang may nga aldaw ti panangan dagiti tattao ti karne no di ket dumanon pa iti talungal daw. Inlawlawag pa ni Rilorta sanan nga kayat nga sawen ngay katanan ti kultura kanyaw no dikat imbalakat na kontrolan negati papaw nagataroon ng runa iti karne. May basar ti datos sipad pa iti December 2024 dumanon iti 70,613 ngagtawan iti 20 aging gana 50 ket siyam negati may bilbilang nga ubis kastamatan negati agtawan iti 60 ag pangato adumanon iti 20,551. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dakoy naman natin ang Virac. Mga programang pangkalusugan, sentro ng First Provincial Nutrition Committee meeting ng Provincial Nutrition Council sa lalawigan ng Catanduanes. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva. Mas pinahigot kan Provincial Nutrition Council ang mga lakdang nganing masimbagan ang mga isyong pangsalud na kinakampang kan mga kaakian asinbado sa Catanduanes ngunya na 2025. Anasambitan ng bagay ang pigtukar sa First Provincial Nutrition Committee meeting sa Provincial Multipurpose Training Center. Ipigpresentar sa pagtiripon ang dapit sa Operation Timbang Plus kung saan inilatag ang mga impormasyon dapit sa langkaw asin gabat kan mga aking nasa 0 to 59 months. Pigtukan man kan konseho ang monitoring and evaluation of local level plan implementation protocols na parehong maimportanteng papel sa epektibong pagsimbag sa food security sa probinsya. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako na tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan. Halos 400 security personnel itinalaga para sa Siviraa sa Bayawan City, Negros Oriental. Atin naman pakinggan ang balita ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Mukabat sa 382 ka mga security personnel ang ipakatap sa mga seguridad sa Central Visayas Regional Athletic Association kun Siviraa. Kipahigayon ng send-off nitong Sabado, Marso 8 sa mga personnel gikan sa Negros Oriental Police Provincial Office, Regional Mobile Force Battalion 7, Philippine Army, Special Action Force, Philippine Coast Guard ug Explosive Ordnance Disposal. Sila ang mahimong katimbang sa Department of Education 7 nganman sa Bayawan LGU aron masigurong malampuson ang panagtapok sa mga batang atleta sa rehiyon gikan sa 20 ka schools Division Offices sa Sugbo, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Dakip sa bantayan sa security personnel ang anaa sa 33 ka mga playing venues ug 44 ka mga billeting areas. Gawas pa sa mga security personnel mamahimo usab nga direktang mo report sa 911 hotline pinagi sa pagdial sa telepono sa matag CCTV pole sa dakbayan sa Bayawan. Pormal nga buksan ang Siviraa Marso 11 ugma ug tak-upan sa Marso 16 tuig 2025. Gikan sa RP1 Cebu sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Dadako naman tayo sa Iloilo. Kids Center sa Himamaylan City, Negros Occidental nagbigay ng karagdagang oportunidad sa samahan ng solo parents. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Emmy Santiagudo. Ginbuksan sa Himamaylan City Solo Parents Association ang Kids Center para sa dugang nga hibalo sa mga kabataan. Ang center nahamdang sa Barangay 2, Himamaylan City, Negros Occidental. Ang proyekto ay ganumala sang solo parents nga kalabanan mga daycare center teachers nga nagaboluntaryo sa paghatag sang educational kag recreational services sa kabataan. Ang center nga makaserbe sang kapin 20 ka bata kada adlaw sa sulod sang 5 ka oras ang gindisenyo para sa mga kabataan nga edad 4-10 ka tuig. Sarang maka-avail sang serbisyo sang center kung willing magbayad ang ginikanan sang serbisyo kada oras. Ang Himamaylan City Solo Parents Association nga may 24 ka miyembro ang ginorganisa kag ginpondohan sa Department of Social Welfare and Development sa idalom sa Sustainable Livelihood Program. Nagbato ng asosasyon sa Seed Capital Fund nga 200,000 pesos para sa Kids Center sang Learning and Amusement. Nagbayag sang iya pagpasalamat sa City Social Welfare and Development Officer Evergrace Castro sa paghatag sa oportunidad para sa mga solo parents. Nagikan sa Iloilo, Aberaw Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Dumako na tayo ngayon sa rehiyon ng Mindanao. Mahigit 4 na milyong pisong pondo ibinahagi ng DSWD Caraga bilang tulong pangkabuhayan sa 7 Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa Tagbina, Surigao del Sur. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Mukabat ngadto sa 180 ka mga partisipante sa Sustainable Livelihood Program kon SLP sa lungsod sa Tagbina, Surigao del Sur ang nakadawat og livelihood projects gikan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Caraga atol sa gipahigayon nga project turnover. Ang natugyan nga proyektong panginabuhian mo kantidad sa sobra 4 million pesos. Alang kini sa 7 ka mga SLP associations apil ang 30 ka mga zero hunger individual participants. Pinaagi sa programa nahatag ang kahigayunan ang komunidad sa Tagbina
dili na makaangkon og panginabuhian sa tinguha nga moarang ang ilang pamuyo og mahawas sa kalisod. Sigon ni SLP Caraga Special Projects Officer Corina Capin, masaligon ang ahensya nga kaampingan og magmalampuson ang nahatag nga proyektong panginabuhian dala sa nakitang interes sa mga benepisyaryo og gipakita niining pagpursige. Gilauman nga dili lamang kini usa ka simple nga turnover, kundili sinugdanan sa malahutayong paglambo di lang sa asosasyon apan sa tibuok komunidad. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dakuin naman natin ang Marawi. Lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur agad na rumesponde sa mga pamilyang nasunugan. Narito si Johania Yusuf para sa balita. Miyaka pa na ba ngagyang kaya Fire Brigade, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, o di na PDRRMO Lanao del Sur si kumyatutong sa Osaka Officers Line, Barangay Raya, Saduk, Marawi City, kagay ko March 9, 2025, ko oras sa alas 12:05 sa kagabi. Kabasa PDRRMO na 5 walay, amya binasaw apoy sa mapakaya miniraot sa 500,000 pesos, so arga o mga tamok amya tutong. Miya parang nga Bureau of Fire Protection, so apoy si ko oras alaw na 15 sa kagabi sa Dabon miya silang. Dapan katukawayo ang tunay kaya sabupan ko katutong ugaid na pakain kaano mga authorities sumadakla tao mi pantag ko kasya pairang ko mga ginawa agutamo kiran puun ko katutong gulalan ko kaplikay ko mga galabok ang mapakaya makaadin sa katutong. Giya si Johania Yusuf puun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusuf mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news.